Produkto ito ng isa sa pinakamatalino at pinakamasipag na mga nilalang. Munting lipunan ay kabilang sa pinakamasophistikado sa kaharian ng mga hayop. Ginamit ito sa mga relihiyoso at paganong pagdiriwang, at ang mga katangiang panggamot nito ay kilala na sa loob ng maraming siglo. Nagsisimula ang lahat sa isang bukirin kung saan ang mga manggagawang bubuyog ay sumisipsip ng nektar mula sa mga bulaklak gaya ng clover. Iniimbak nila ito sa kanilang sisidlang pulot at bumabalik sa pugad, kung saan sinisipsip ito ng iba pang manggagawang bubuyog at nginunguya upang hatiin ang masalimuot na asukal ng nektar sa dalawang simpleng asukal na tinatawag na glucose at fructose. Pagkatapos nito, inilalagay ng mga bubuyog ang nektar sa mga selda ng pulot pukyutan na yari sa wax na kanilang itinayo. Pinapaypayan nila ito gamit ang kanilang mga pakpak hanggang sa halos sumingaw ang tubig sa mainit na hangin ng pugad. Ang naiiwan ay makapal at malagkit na pulot. Pagkaraan, tinatakpan ng mga bubuyog ang bawat selda na puno ng pulot gamit ang beeswax. Dito na pumapasok ang tagapag-alaga ng bubuyog. Dahil nanunusok ang mga bubuyog kapag nagulat, binubugahan niya ng usok ang pugad mula sa nasusunog na mga dahon ng pino, isang mabangong babala na may mga dayuhang papasok sa pugad. Sa loob ng pugad ay may mga kahoy na balangkas na nakabitin ng magkakatabi. Bawat isa'y may hawak na pulot pukyutan. Ang isang pugad ay maaaring tirahan ng daan-daang libong bubuyog na pawang mga inapo ng masaganang reyna. Ang reyna ay maaaring mangitlog ng hanggang 2,000 itlog bawat araw na bumubuo sa lakas paggawang nagpapakain at nagtatanggol sa kolonya. Subalit nililin lang ng tagapag-alaga ang mga tagapagtanggol ng pugad. Pinapalitan niya ang takip ng pugad ng isang aparatong tinatawag na bee escape na may amoy seresa. Hindi gusto ng mga bubuyog ang amoy na ito kaya't karamihan ay lumilipad pababa sa mas mababang bahagi ng pugad. Matapos ang isa pang bugso ng usok, inaalis ng tagapag-alaga ang aparato at ligtas niyang kinukuha ang mga pulot pukyutan. Sa pabrika ng pulot, inilalagay ang mga balangkas sa isang makinang tinatawag na uncapping machine. Parang labaha, hinihiwa nito ang takip na wax ng mga selda na puno ng pulot. Ang natitirang wax ay manumanong kinakayod. Pagkatapos, inilalagay ang mga balangkas sa isa pang makina na tinatawag na honey extractor na umiikot upang mailabas ang lahat ng pulot mula sa mga selda. Sinasala ang pulot upang alisin ang anumang piraso ng wax na maaaring nakalusot. Pagkatapos nito, handa na itong ilagay sa mga bote. Mayroon ding mga pugad na may mas maliliit na balangkas na dinisenyo upang makalikha ng pulot na hindi hinihiwalay sa pulot pukyutan. Inaalis ng mga manggagawa ang balangkas at hinihiwa ang pulot pukyutan gamit ang mainit na kutsilyo na nagsisilbing selyo ng wax sa paligid ng pulot sa loob. Ang beeswax na nagmumula sa pulot pukyutan ay ginagamit sa paggawa ng kandila, pangkintab ng kasangkapan at lipstick. Kapag mas marami ang likidong pulot kaysa sa kayang ipagbili ng mga producer, hinahayaan nila itong magbutil-butil kung saan nabubuo ang mga kristal ng asukal na tumitigas at nagiging maputi. Kapag may mga order na, ibinabalik ito sa dating likidong anyo sa pamamagitan ng pag-init hanggang 130 degree Fahrenheit. Nililinis sa vacuum ang mga garapon bago punuin. Ang isang pugad ay maring makapagbigay ng mahigit 3 kilo ng pulot sa loob lamang ng isang araw, higit pa kaysa sa pangangailangan ng mga bubuyog mismo. Ang sobrang ani ang siyang kinakain natin. Sa kasalukuyan, ang produksyon ng pulot ay parehong epesyente at makatao. Sa loob ng maraming siglo, ang tanging paraan ng pag-ani ng pulot ay ang pagpatay sa mga bubuyog. Ngunit noong 1851, isang Amerikanong tagapag-alaga ng bubuyog ang nag-imbento ng paraan upang makuha ang pulot ng hindi sinasaktan ng mga bubuyog. Ang kanyang pamamaraan, gamit ang mga naaalis na pulot pukyutang balangkas, ang ginagamit pa rin hanggang sa ngayon.